Pansamantalang nakalaya si Rufa May Quinto matapos makapagpiyansa ng 1.7 million pesos kaugnay ng umano'y investment scam. Kahit palabiro sa harap ng media, hindi pa rin niya naiwasang maging emosyonal. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Justice will prevail and justice to all mankind is unkind. Okay, anong gusto mo sabihin sa mga... So I hope they'll be kind to me. Palabirong Rufa May Quinto ang humarap kanina sa media bago pumunta sa Pasay Regional Trial Court para magpiyansa. Kaugnay yan ang kasong paglabag sa Securities Regulation Code tungkol sa umunoy investment scam ng Dermacare Beyond Skincare Solutions. Kahit may pinagdaraanan, positibo ang komedyante. Inosente raw siya at biktima lang din. Kailangan lang i-clear ang dapat i-clear, harapin ang dapat harapin. Kasi po ako po ay komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya never akong nag-negosyo. Kaya sana wag na tayo maperwisyo. Pagdating sa Pasay RTC, nagpiyansa si Rufa May sa halagang 1.7 million pesos. Pagkatapos niyan, mangiyak-iyak siyang humarap sa media. Masaya lang po ako ngayon na nakakausap ko na kayo ng maayos. Maraming salamat po, pati sa mga nagme-message sa akin. Naiyak ako kasi ang sarap maging malaya, marinig lang ikaw. Yun lang. Di ba? The best things in life are free. Noong isang taon, naglabas ng arrest warrant laban kay Rufa May dahil sa mga kasong isinampa ng investor ng iniendorso niyang skincare company. Kusa siyang sumuko. Ang mga may-ari raw ng kumpanya ang dapat habulin dahil maging ang aktres ay hindi naman daw binayaran at ilang beses natalbugan ng tseke. Sa February 20 ang pre-trial para sa kampo ni Rufa May. Saan lang po yung pakiramdam natin today? Dumating din kanina sa Pasay RTC ang artistang si Neri Naig Miranda dahil sa paglabag din sa Securities Regulation Code. Kaugnay rin yan sa umunoy investment scam sa kaparehong skincare company ni Rufa May. Kasama ni Neri ang mister na si Chito Miranda. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Ipinagpaliban ng pagbasa ng sakdal kay Neri. Ayon sa kanyang mga abogado, may mga nakabinbing motion pa raw sila pero hindi na ito idinetali pa. Ipinaliwanag naman ng abogado ng mga complainant kung bakit nila kinasuhan si Neri. Habol naman po ng mga private complainant ay yung wala po silang permit na mag-endorse, kumuha ng o tumulong sa pagkuha ng public investment from the public. Ilang araw ding namalagi sa kustodiya ng BJMP si Neri bago pansamantalang makalaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.